Maupay nga takma sinirangan Visayas ng syudad han Tacloban. Live kita yun nga nababatian nato na FMR app nga nahikitaan ha Facebook pages ng FMR ng PRTV Tacloban. Kaupo ritong bugos ng puwaras ng PRTV News Team ako Noel Leogo nga nato nagpapadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya yan nga oras nga naaton mga laray uluhan. Carmen Davao del Norte Unity Rally. Napuno sobra 50,000 katawo. BBM, andam na para magtrabaho a palasyo. Ininsumalakan Sekretary Panelo. Tacloban LGU, mas prioridad nga mabustiran anay ang eligible population sa nung magbuhatin 4th dose vaccination. Tacloban City Astrodome, dirila anay gagamiton como Mega Vaccination Center. Telcos ng Liekutu, ginpanhawanan ang mga spaghetti wire ha Tacloban. NTC-8, igin kalipay ang nasabing aksyon. Mga kandidato probinsyang Samar, nagpermahin pagsad para mahimyang ng patas na piniliay. Nga naman ito natin mga laray unuhan, masunod naman ang mga katukiban. Nga nato naman siyahan nga notisya na nga oras, haros diri mahulugan in dagom ang gimbuhat ng campaign rallyhan unity ni Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. ng Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte ha Carmen Davao del Norte. Naibroan nga sobra 50,000 katawo nag-atender hini nga buruhaton ago digpakita nira suporta para kan BBM ng Inday Sara. Aritong report ni Don Leandro Chu. Bana-bana 50,000 nga Uniteam supporters ang tumumbong ha Grand Rally han Uniteam ha Carmen Davao del Norte. Initon nakuha nga higayon ni Vice Presidential Candidate Mayor Inday Sara Duterte nga mga panya nga buligan ang ira kandidatura. Suportahan iton ira pag-ungkaraw hapi nagkataas nga posisyon kaupo ni Bongbong Marcos Jr. Haiya pagyakan gintagan hindoon ni Duterte nga waray makakaperdipahin pagkaurusangan pagburubligay. Labot-lahan ihaphan mga nagtambong ha ira mga rallies. Nagpapakita daw liwat ang mga survey kung diin pareho hira ni BBM nangunguna nga nagpapasabot tinda kung at tsansa itong ira kadaugan. Diri naman nababarakay Davao del Norte Governor Anthony Del Rosario nga amo ang nag-organisahan mao nga rally ha mga pirit buhagon ang tandem BBM Sara kundiin igin papadis hay mga kandidato hi Duterte sugadan Rosa Movement. So wala kan Del Rosario, bisan pa man ka na ipadis si Duterte, iya igsisigurado nga Marcos Duterte itong magdadaog yan nga tidaraon nga piniliay. Manunumduman na kalabay nga adlaw na punuliwatin sobra 100,000 katawo ang Grand Rally han Unity Team ha Sultan Kudarat. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita. Kung hianay Presidential Chief Legal Counsel ng Senatorial Candidate Salvador Panelo itong papakianhan, waray duda nga andam na para itrabaho Malacanang ni Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. Aditong report ni Sylvia Abadingo. Nagpakitahin kaandaman ang igin pakita nga performance ni Ferdinand Bongbong Marcos durante han ginbuhat nga deep probe han SMNI Presidential Candidates Interview. Ini naging pahayag ni Anay Presidential Chief Legal Counsel ng Senatorial Candidate Salvador Panelo. Sumalakan Panelo nga igin pakita ini ang hilarom nga pagintindihan geopolitics kumo pagtanaw hini hiton foreign policy nga nakikita daw sugada panlantaw ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpabiliban mga Pilipino diri madadarahigan ang mga ordinaryo nga mga katawan hapag discuss sa posible nga solusyon ng oil and energy crisis imbis nga wurukon ang publiko. Igindigon pa ni Panilo nga BBM nagpakitahin ka mainubsanon makugi ngan may respeto electorate nagproponer pagyapon inihin solusyon para naman iton agri-fishery sector sugad man posible naman ha ilarom iton liderato ni BBM mahibutang haligal ang same-sex union. An baton daw ni Marcos sa pakianan ni Professor Clarita Carlos nagpapakita nga hiyain mabinulat
panuligon ngan ikmata mga pagbubuhaton nga mga desisyon. Hapang kabugusan sumalakan panelo igin pakita lahat performance ni BBM nga deserving inihin boto san nga tanan nga mga Pilipino. Diri lang mahitungod nga ginaabat ang nostalgia an pera katuig nga naging leader ang tatay hini o ang pagsaan nga igpapadayon hini ang reforma ni Presidente Duterte. O tungod iton karayagon nga reject ang gobyerno aging papangunahan ang oposisyon o diri nga ni mahitungod nga Mayor Sara Duterte iton iya running mate kundi ang rason in pinaagi iton iya kalugaringon merito. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Ginklaro itong pamunuan ng City Health Office nga mas prioridad yan na itong Tacloban LGU ang makumpleto ang paghatag itong booster shot sa eligible population ng syudad ug sa paman itong napaplano nga pagbuhat ang 4th dose vaccination nga iginduduso naman ng NVOC. Had itong report ni Sara May Artiaga. Ginklaro yan na ni Dr. Gloria Fabregas, tagmangulang Tacloban City Health Office kung TCHO, nga diri man hanati pahihaplano nga paghatagan 4th dose kontra COVID-19, nga tuhan pili nga mga individual din yan nasod, pero kung hiya manggo daw itong papakianhan, mas importante anay nga makuhaan o makakabut anay ang kada lugar, 100% herd immunity, di ka nga itong mga nagpabakunhan first nga second dose, san o patikanganan paghatagan 4th dose o second booster shot. Actually, it was already in the pipeline, no? Pero ang titignan muna natin is, I think the national government would like to push na ma-descalate muna yung mga LGUs. Kaya ngayon, bayang-bayan na lang, hindi na by province, kundi by bayan na yung pag-de-escalate to alert level 1 because of the requirements aside from the vaccination requirement for the A2 for the fully vaccinated plus the bed utilization rate. So, and kung titingnan natin generally, no, kahit sa atin medyo mababa pa rin tayo talaga sa booster, which is the 3rd dose. So medyo mababa pa tayo sa booster doses. We will never know paano na lang yung 4th dose. Naparuan manggod nga plano yanahan National Vaccination Operations Center kon NVOC nga patikangan na ang pambabakuna para han second booster ha A1 ngan A2 category yan nga bulan han Abril. Ginadmitar naman liwat ni Dr. Fabregas nga di niya syudad ng Tacloban guti ay pala iton mga nagpapa-booster dose. Man nga niya kabugusan ada pala iniya 35%. Pero kung oobligahon naman itong Tacloban nga magpatuman o mambakuna para 4th dose, hindi rin naman daw hiram magdidiri tungod nga posible damo gihapon itong mga individual nga karuyag mabakunahan o karuyag magpa-second booster shot. Hindi, we will not refuse naman because there might be people who would like the 4th dose. Pero titignan natin yung epidemiological implication nito kung talagang there is a need. Sa ibang bansa, meron lang silang category kung sino dapat ang i-4th dose. Oo. Dugang paniya kung kinhanglan na gudtagan in 4th dose atun mga frontliners, senior citizens nga may mga comorbidities nga laki pa target groups in willing naman hira nga ihatag ini o ibakuna na. Yes, definitely. Pero kung talagang kailangan na ma-4th dose yung mga A1 natin and A2, we will do it. Hapag kay namanggod, naghulat la naman ni Fabregas, hadton guidelines kung ano nga bakunan paggagamiton, ngan kung saan o pwede inihatag ga target groups, di ka kan makakarawat ang mga inihin booster shot. Samtang, igin paparayo naman liwat pagsumat ni Fabregas, nga sulod na hin 5 kaadlaw in zero COVID-19 case na itong Tacloban, nga napag kay na may edanala initulong nga aktibo nga kaso. Sara May Artiaga, Arangkada Balita. Agod naman nga maipabilin ang kataluwasan itong mga kaapi itong Board of Election Inspectors sa kung mga BEI ngan mga botante haadlaw mismo itong piniliay igin sumat itong Commission on Elections sa kung COMELEC nga dahil nga sasaliwanan ang mga election officer nga makikitaan ng mga sintomas ng COVID-19. At itong report ni Sylvia Abadingo. Yan nga nagtitikaapi kina iton pinili ay sugad man liwat iton pangandaman ng Commission on Elections kon COMELEC Regional Office 8. Ginaaghatan COMELEC nga tanan nga mga butante nga gumawa sa Erapan ni Malaya ha May 9, 2022 para pumili hangin mamanok nga kandidato bisan kung diri pan mga inibakunado libre nga makabutos nga waray mapag-aalngan. Vaccination card is not required po during the election day. However, lahat po napapasok sa mga voting centers natin, they are required to
undergo checking of their body temperatures before they are allowed to get inside the voting center. Bisan pa nga ni malain itong ginaabat o magrerehistro nga itaas ang body temperature ng mga butante ingin tutugutan lagyapon ng mga ini nga bumutos pero diri isa sa lakot hakadaman aminado ang Comelec nga may da mga bag-o nga iging papatuman hasulod iton kada polling precinct sanglit pa man ginaaro ang mga ini iton pagintindihan mga butante may tungod nga nagpapabilin pa naman iton hulgahan COVID-19 bisan nga di ang mga election board of canvassers nga makitaan in sintomas sinalagid-agi din ka ng COVID-19 hindi gyapon in exempted hapatakaran ang ira ahensya. Most likely, if our EBs will manifest symptoms of COVID on election day, then we will proceed with the substitution of our members of the electoral board kasi wala naman po tayong IPP for the EBs. Ginaarola naman iton Comelec ang disiplina. Sugad hindi rin turo tanggalon ang nakasulot nga face mask ngan di rin luwat magoro istorya o magpuro pundok para luwat malikayan andoro dugkot tungod nga mahugot lagyapon nga ipapatuman ang physical distancing. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Ginkumpirma naman itong pamunuan ng City Health Office nga diri anay hinigagamito ng Tacloban City Astrodome como mega vaccination center itong syudad. Ininagod nga diri makaulangan maipadayon naman ang pagingay dito nasabi nga pasilidad. Ari itong report ni Sarah May Archaga. Lunes kuto Biyernes, permigod na arangkada iton pambabakuna kontra COVID-19 dinhiya syudad ng Tacloban. Ininapanoy na gihapon nga mas mapadarudamo at ton ihapad ton mga individual nga matatagahin kadugangan nga proteksyon kontrahan makamaratay nga COVID-19. Pero hadila naman nga nakalabay nga adlaw han ig-anunsyon Tacloban City Health Office sa ira official Facebook page nga tinikangan didahan Marso 30 diri nagagamito ng Astrodome kumuo sa mga vaccination site dinhiya Tacloban. Ininharason na gihapon nga agud may padayon liwat an phase 2 han paghingayad han mao nga pasilidad sugad man magamit liwat han iba nga mga ahensyan syudad kung may da mga dumagko nga mga aktibidad. Actually, ang kinukulang na lang natin is the 5 to 11 to 12 to 17 at saka yung mga second dose and booster. Pero ginklaro naman liwat ni Dr. Gloria Fabregas nga diri liwat karuyag signun hini nga mauundang na o diri na mambabakuna kontra COVID-19 din sa Tacloban. Pagklaro manggunin mga opisyal, sobra na kadako para hairaan Astrodome para maging venue han vaccination tungod na manggod nga habulon na lanira amod ton pediatric vaccination mga kabataan nag-iedad 12 to 17 years old ngan 5 to 11 years old sugad man aton mga waray pa magpa-booster shot. Nag-ask si Mayor na ilibre muna namin yung Astrodome para magamit ng ibang mga agencies at saka ng ibang department. Patuloy-tuloy yung ating drive-thru, yung sa mall at saka sa mga district health center. Reaching every barangay na talaga tayo. An matatabo manggod daw yun kada adlaw magkakaada na pambabakuna kontra COVID-19, hawalo nga mga district health center sa aton dapit, sugad man atun duha nga Robinsons Mall, in gagamiton na otro nga venue han vaccination, hapanuyo nga maipadayon laan vaccination rollout din sa Tacloban, kutob nga makabot an herd immunity. Every day, meron tayong bakuna sa mga district health center. Tsaka kung halimbawa may activity like nagbuntis day kami, meron ding vaccine available. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Masunod! Mga kandidato probinsyang Samar, nagpermain pagsad para mahimyang ngan patas nga piniliay. Bandayi ang katukiban na pagbalikan. Arangkada Balita. Hapagbalik naman ang aton mga balita, hinay-hinay na nga ginhawanan iton mga telecommunications companies ngan sugadman hanliya kutuan pira nga mga poste in kuryente din sa Tacloban nga kundiin may ada mga nanbibitay nga mga kable. Iging kalipay naman ini ito National Telecommunications Commission, labi na nga dako itong kadelikaduhan nga durot ito nasabi nga mga kable ha mga umaragi nga mulupyo. At itong report ni Jay Barion.
Waray hapuder han National Telecommunications Commission ang responsibilidad nga manginlabot hamaihan nga problema han mga spaghetti wires o nagpakapulupot nga nagpakalaylay na nga kablehan mga telco companies nga nakikitaan han mga lugar han downtown area han syudad han Tacloban. Inimanggod inagdudurot hin peligro ha mga umaragi nga tao han syudad nga aksidente makuryente nga ikamatay hinpira nga individual. Malaking trabaho kasi doon once na talagang tatrabaho nila kasi hahanapin nila doon sa mga box nila sa connection nila kung nasaan yung kable na yan bago nila tatanggalin yung kable doon sa facility nila. So ngayon talaga encourage kasi nga kagaya ng mayroong inquiry si Ormoc, LG Ormoc na kung po pwede daw ay underground yun na yung wirings nila. Mas maganda po yun. Matagal na sa ibang bansa, kagaya sa Japan, Korea, underground na po sila. Wala na po kayo makikita dyan overhead cable. Pero halayuhan maiha na nga reklamo tikang hinpira nga mga residente. Didahan na kalabay ng adlaw, hinay-hinay na nga ginaksyonan han mga personalis sa Leaco 2, Globe Telecom, ngan PLDT. Perang area han Imelda Avenue, Hamaylay C. del Verbo Divino, ngan barangay 59-A Sampaguita, ang ginpanginahan mga ini, ngan gintanggal ang duha nga poste, nga may eda nagpakapulupot ng mga live wires, ngan gintuhay ang mga maunga kable. Nabaruan kan sa bala, nga nakapiraan na hira maghatagin surat ha mga telcos, para panginanuhon ang nasabing nga problema nga niya na igin kalipay na niya nga naaksyonan nahan maini ang maong rimalaso. Ano po yun? So, yan ang natin kung ang itong magsisip na si LG ng ating city of Tacloban na iyan ay tatrabaho nila, maganda po yun. Makikipag-cooperate po ang intis itong po dyan. Jay Barion, Arangkada Balita. Samtang nagpermahay naman inusa nga integrity pledge ang mga kandidato a probinsya ton Samar kaupariton mga opisyales ang mga natutuinan nga ahensyan gobyerno hapanuyo naman nga maipabilin ang mahimyang ngan patas nga piniliayan nga maabot nga bulan niton Mayo. Ariton report ni Sylvia Abadingo. Nagbuhatin pagpirmaan mga kandidato ang probinsyan Samar como integrity pledge nga nagpapakita ni pagtangdo nga makabot ang taluwas sakto libre ng patas nga piniliay yan nga May 9, 2022. Personal nga nakita mga key officials ang pagpirma han Peace Pact and Philippine Army's 18th Infantry Division Headquarters Hakat Balogan City Samar kundiin gintambungan ini ngan permado han ginkasarabutan ng mga local politicians para mapudngan ang pamalitin butos pagkalat ang mga sayop nga impormasyon ngan cyber attacks. This integrity pledge now means that our candidates abide by the pledge that they will reject the use of force, violence, and other forms of threats to influence the election. Nagsaad gihapon ang mga ini nga sundon ang minimum public health standard durante iton mga ginbubuhat nga rallies. Presente durante nasabing event labot la kadisperon Amira Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Andres Centino, Philippine National Police Chief General Junardo Carlos, ngan Commission on Elections Commissioner George Erwin Garcia. Kundi rin naman daw nasusunod sumalakan esperon ang tangkod nga hapsay nga pinliay, hindi rin naman daw makakabot ang good governance. Na ang elections are the bedrock and anchor of democracy. Kung hindi tayo magkaroon ng honest, orderly, peaceful, and credible election, then we do not expect strong institutions, much more good governance. Ang mga tumambong ng mga local government officials, Amira Samar Governor Michael Tan, kandidato para itong 2nd District Representative, Congresswoman Shari Antan, nadalaga naman pagka-governor, 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento, re-electionist, former Vice Governor Steven James Tan, nadalaga naman como 1st District Representative, ngan Santa Margarita Mayor Gemma Zosa, nga kandidato naman pagka-governor. May da maabot 30 nga mga kandidato
kandidato ang pumirma ngan umabot liwat 22 ang nagpapaisan-isan haling kuranan pagka-provincial board upat liwat nga mga kandidato magpapaisan-isan na congressional seats, duha liwat ha gubernatorial post ngan duha naman pagka-vice gobernador. Ang national government ang nagpatikang ha pagpirma ng integrity pledge inin mahitungod ang mga nag-agi nga mga kasamok ngan patayan kada eleksyon. Ha probinsya Samar basar na hadatos ang komili ka nasabi nga probinsya in may naman maabot 597,290 registered voters sini nga tuig. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita. Ginkumpirma naman itong pamunuan han PDEA dinereyon nga ginpapamulat pa initi ka kauluhan ang impormasyon kaban itong mga kandidato nga kalakip iton kumpirmado nga narco list. Kasunod naman ini inanawag itong buhatan ng mga politiko kalikayan ang paghidabi aktibidad nga may ada kalabutan na illegal nga droga. Agod naman nga makalikay itong posible atubangon nga mga kaso. Aritong report ni Jay Barion. Nagpapadayon ang pagpamulat ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 8 nga kutublag gihapon na pagkina ang ira pagpamulat hin impormasyon durante ang pagpagawas ng listahan ng mga narco-politicians o ang mga kandidato ng mga politiko nga dabi ha illegal nga pagtaga-droga. Ini kasunod ha nagtitikahirani nga piniliayan ng Amayo ang Webe hin nga tuig. Ginmalatumat ni Rogelet Orhel tagapagyakan ng PDEA 8 nga ginpapanginanonahan ira ahensya ang maong listahan ng mga narco-politicians ngan kung sano ini igpapaabot hayra ang validated ng report tikang hayra kauluhan. Hugot naman nga nawagan ang PDEA ha mga kandidato yan ng eleksyon na maging susbaranan ha publiko ipinaagyan pagiging malimpyo kontra ha illegal nga droga. Ngani panawagan gihapon han mga ini ha mga botante nga diri butusan ang mga kandidato nga may napagikanit ha illegal nga drug trade. Jay Barion, Arangkada Balita. Hulos naman nga ginpasalamatan itong Peso Tacloban ang mga aktibong establishmento ng kompanya nga nakikipagsumpay naman na ira kabayan itong pang-empleyuhan. Hinin kumupagkilala ira kontribusyon agad nga maibanan ang problema haan employment iton kadamaan nga mga mulupyo durot han nagpaparang nga pandemyahan COVID-19. At itong report ni Sarah May Archaga. Dako iton pasasalamat ninahan Public Employment Service Office kon Peso ngadtuhan mga employers sugad man mga establishmento ngan mga kompanya nga padayon nga nakikipagsumpayan ha irabuhatan agud makaghatag in trabaho ang mga nanging nahanglan. Sumalabang gud ang mga buhatan dako manggud kaupay nga bentaha kon mismo aton mga establishmento an nadaop nga nakikipagsumpayan ha ira opisina para mapadali ang pamilinghin trabaho. Labot pa hini nalilipay gihapon ni Rakondamo iton mga namamag-abri nga mga malls nga iba pa nga mga tindahan na aton dapit tungod nga nangangaroyong sigon daw hiniin mas darodamo nga trabaho para ha mga Taclobanon. Kung mababaroan manggud kada adlaw haros maabot ha sobra 50 katawo nga namimiling trabaho ito napakadto ha ira opisina nga ira naman liwat na tatagad. Igin kakalipay pa naman liwat pagpasabutan Peso Tacloban nga hapag kay na tungod nga hinay-hinay na nabalik ha normal iton panginabuhi bugos nga syudad bisan man haluyo nga diri pahuman iton COVID-19 pandemic. Indamo na nga mga tindahan sugad na lang mga coffee shop kaunan irinuman ngandamo pan ibaan na mamag-abri nga nakakabulig naman ha job employment han syudad. Sarah May Archaga, Arangkada Balita. Igintubyan na itong DILG Tacloban na kadatag sa Barangay Council ang responsibilidad na implementasyon ng road clearing operation agad na masigurado nga mahahawanan pirmi itong mga kalsadahan kontra itong mga nakakabalaong haaragyan itong tawungan mga sarakyan. At itong report ni Jay Barion. Igintubyan na halukal nga pamunuan han siyudad ng Tacloban ang pamunuan han City DILG ang responsibilidad ngadto mga barangay official sa pagmintinar han mga road cleared o mga nahawanan na nga mga barangay road sa siyudad tika ha mga nagpapakulang nga mga obstructions o mga istruktura. Sumala kan Dr. Maridel Burgos, Assistant for Operations sa DILG Tacloban, halayuhan ira ginadumara nga turnover ceremony maabot at 37 nga mga barangay ang gintaganahan maong responsibilidad.
nangangorek signon nga mahuman nga mahawanan ang ira barangay ipinaagin road clearing operations sa syudad. Yan na naman ang mga barangay council na ang mangunguna hapaghawan han ira mga kakarsadahan han mga nagpapakabalaong nga mga istruktura. Ginklaro naman han opisyal nga padayon na gihapon ang pag-asister han city government hakada barangay han nasabi nga pagtubyan han responsibilidad diin pwede laghapon nga umaro hin pag-asister ang city task force kung kinahanglan manpower o mga ekipahya ira operasyon. Jay Barion, Arangkada Balita. Arangkada Police Report. Nahulog na hakamot ang mga otoridad sa nga wanted person din yung Tacloban nga naatubang naman na kaso nga pangawat maman maserbianin mandamiento di areson kapulisan. Ariton report ni Dan Kirkes. Pasla kaprisuhan ano sa nga wanted person ha syudad ng Tacloban. Mahuman ini maaresto hagin himo nga pagserbin warrant of arrest han Tacloban City Mobile Force Company Tracker Team ngan Police Station 3 han Tacloban City Police Office dito ha Barangay 108 Tagpuro han syudad ng Tacloban. Ang naaresto ingin kilala kan Melvin Gratuito, 22 anyos, usa nga security guard ngan residente han Barangay San Antonio Basay Samar ngan iniin pinalusaran hin mandamiento di aresto para han kaso nga theft nga gin-issue ni Honorable Sylvia Pokpok Lamoste, presiding judge han Municipal Trial Court in Cities han 8th Judicial Region, Branch 1, ngan waray may ginrekomendar nga piyansa. Ang akusado in gindara ngadto ha 3rd Maneuver Platoon ha Barangay 108 Tagpuro para han dokumentasyon ngan sakto nga disposisyon. Dan Kirkrikiaz, Arangkada Balita. Arangkada Weather. Arangkada Weather Update. Samtang adi naman iton kahimtang naton panahon ipinagen 24-hour public weather forecast tikang hapagasa. Magkakamiadalay no sayang nga madampog nga kalangitan pero may posibilidad lagi hapon in puro-puro nga mga paguran o pagdalugdog ngan kikilata an Metro Manila ngan iba pa nga dapat iton nasod labi na iton naatuba nga sinirangan. Inin mahitungod iton epekto an easterlies. Hato naman provincial forecast ang probinsya iton Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar, ngan Biliran hinpapreo magkakamayadan usay nga madampog nga kalangitan pero may posibilidad lagi hapon hinpuro-puro nga mga pag-uran hapang kabug-usan nagmumulay ang temperatura tikang 25 nga 34 degrees centigrado. Dili naman ang syudad ng Tacloban tanahan kita nga magkakamayada hinusay nga madampog nga kalangitan nga may dalagyapon chance and puro-puro nga mga pag-uran nga usahay pagdalugdog ngan kikilata. Ibabanaba ng pag-asa nga magpapabilin ini nga kahimtang iton panahon tubtub nga dayton Domingo nga adlaw. Pero pag abot naman iton Lunes and magkakamiadan urog nga madampog nga kalangitan nga may adahitaas nga chance hin mga pag-uran. Hapag kaya na nagmumulay naton temperatura tikang 25 nga 32 degrees centigrado. Nga naman to naging kapugusan na naton mga notisya yan ang oras para iton kadugangan nga mga impormasyon ng mga balita bisitahala niyo ang Facebook pages ng FMR ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon i-download na naton FMR app ipinaaging Google Play Store para ton mga Android users. Download na kamo para maging updated na naton mga balita. Available gihapon iton Arangkada pinaagi iton YouTube. I-search na niyo PRTV News Tacloban. I-like ito, mag-subscribe na nga ni-click naman ang notification bell para kamo maging updated iton atong mga pinakabagong mga post. Nga nangaran naman itong bugos nga puweras ng PRTV News Team. Ako naman Noel Liogoy. Damo nga salamat ngan mo pengatak na haiyo nga tanan. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 5:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 5:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster. Arangkada 5:30.